Hello everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Alam nyo guys, kapag isa kang tunay na botante, ay hindi ka nakafocus lamang doon sa mga kandidato sa iyong lugar. Okay? Dapat lagi kang nakafocus sa mga kandidato kahit sa iba't ibang mga lugar. Bakit? Kasi yung kandidatong mayor, for example, sa ibang lugar, sa ibang bayan, darating yung panahon na sila po ay tatakbo sa national position, no? Magiging congressman, magiging senador, 'di ba? So papataas po ng papataas ang mga posisyon na maaaring takbuhan ng isang politiko. So, ako guys, ganito po yung ginagawa ko, no? Lagi po akong nagre-research, lagi po akong nanonood ng mga balita sa mainstream media, maging sa mga social media platforms. No, ginagamit ko itong mga platforms na ito para kahit papaano ay magkaroon ng mga idea at makilala kung sino-sino nga ba ang mga tao sa likod ng ating political system o political arena. Okay? So nandyan din po yung mga broadsheets, no? Inquirer, Manila Bulletin at iba pang mga malalaking mga news print, no? So ganyan po yung ating ginagawa. And meron po akong isang napanood, meron po akong nabasa at ito po ay masasabi nating isa sa mga katotohanan that history may be repeat. No? History repeats itself, ika nga, mga kaibigan. And ito po, panoorin po ninyo ang isang katotohanan na masasabi nating maaaring maulit ang isang pagkakataon o sitwasyon. Sino nga ba ang Pangulo noong 1986 something? Diba? Okay. So, si President Ferdinand Edralin Marcos. Sino nga ba ang Pangulo ngayon? Sino nga ba yung kanyang Vice Presidente? Sino nga ba yung mga cabinet official noong panahon ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos? Sino nga ba yung mga cabinet officials and iba pang mga opisyal ngayong panahon po ni Ferdinand Romualdez Marcos Jr. And ito po ay isang katotohanan na na-repeat na ulit. No? Ito po ay sa lugar ng Mandaue City. So, nang mapanood ko ito, nang mabasa ko ito, nang maintindihan ko, ay naunawaan ko. No? Kaya, nararapat lamang na mabago ang kwento, no? Sa lugar ng Mandaue. So, nakakahiya po, no? Na mayroong mga batas na isinulong para sa pagkakapantay-pantay, gender equality. Pero may mga abogado talaga, may mga kandidato talaga na very obvious, sinisira ang mga ganitong mga batas. Kaya nga sabi natin, di ba, nung mga nakaraang administrasyon, ang daming batas sa Pilipinas. Pero bakit hindi na ipatutupad? Sabi nga ng karamihan, walang pangil ang batas. Bakit? Dahil mayroong mga kongresista na mahusay lamang gumawa ng batas, pero sila rin mismo ang sumisira at hindi tumutupad, hindi sumusunod doon sa mga batas na mga isinulat at ipinanukala. So, ang batas ay batas. Dapat sundin, dapat masunod. Kaya, I support
Attorney Regal Mendoza Oliva. Again, I support Attorney Regal Mendoza Oliva. No? Congress woman from Mandaue City. Okay? Yung kanyang kalaban, isa ring abogado, pero bastos. No? Ano po ang tingin niya sa mga bakla? 'Di ba? Ang pangit. Kasi may batas tayo for gender equality tapos ganon yung kampanya mo. One of the main reason kung bakit binastos ng kalaban ni Attorney Regal Mendoza Oliva ang mga bakla, it's because Attorney Mendoza Oliva, Attorney Regal, is a member of the LGBTQIA+ community. At wala pong problema doon sa pagiging miyembro. Ang problema ay ang hindi pagsunod sa ating saligang batas. Yan, pagbalat mo na ako. Uy, alis pa ako. So, yun guys, no? Ang isang katotohanan. Okay? So, panoorin po natin ang buong kwento sa pamilya ni Attorney Regal Mendoza. Kung paano naulit ang history. In the early months of 1986, Ferdinand Marcos was still president of the Republic. In Mandaue City, the mayor was Boy Cortez, the father of the current, albeit dismissed, Mayor Jonas Cortez. The city treasurer then was my mother, Ofelia Oliva. Both of them, dedicated public servants, were vilified by a scandalous propaganda accused of stealing 11 million pesos. That lie was propagated by no less than the then Vice Mayor, Pedong Oano. May his soul rest in peace. Of course, these accusations were baseless, false, and utterly ridiculous. Now, nearly 3 decades have passed, and what do we see? The president of the nation is now Bongbong Marcos, son of Ferdinand. The mayor of Mandaue City is Jonas Cortez, son of Boy, and the city treasurer is Regal Oliva, child of Ofelia. And once again, scandalous accusations fly. Once again, propaganda poisons our city. And once again, it is propagated not by chance, but by bloodline. Pedong Oano's granddaughter, Congressman Lollipop Oano Dizon, now accuses Jonas and myself of stealing the people's money. A vicious deja vu, a cycle of lies, and ambition repeating itself. Again, these accusations are baseless, false, and utterly ridiculous. History, it seems, is not just repeating. It is being recycled, weaponized, and used to destroy the very people who serve with truth in their hearts. But this time, we have a choice. On May 12, 2025, the people of Mandaue are given that sacred power. The power to break this cycle. The power to cut the roots of deceit and propaganda. Butari ang líderes who do not bear false witness against their neighbors. Vote for those who serve with integrity, with humility, with truth. Let us rid of our city of liars, cheats, and power-tripping politicians. Ang sikulo, mahunong lamang kung asa kinikutob. The choice is yours, and the time is now. Another day, another Regal POV.